Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban, tinalo pa sa korte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Abutan ko yung portion na nagsalita ng live via Zoom, I guess, si Vice President Inday Sara Duterte, at ang na-capture kong mensahe niya ay yung ginawa nila yun to demolish political opponent. Ginawa nila yun to demolish the opposition. Yun na nakuha kong portion ng naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang ating pong title ay Nasaan ang Due Process. Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa laban sa kanyang kagustuhan, walang consent, at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for
by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa maestrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong maestrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang maestrado, hindi ng banyagang korte at hindi ng banyagang jurisdiction. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas, maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging revised penal code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng Doctrine of Constitutional Supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa ile-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak sapagkat sisikapin natin mga pasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayan ng Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo. Bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay makaduterte o hindi. Ito po yung usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan. Kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Paano na yung nagtitinda ng balot sa gabi, sa lansangan? Meron ka pa ba kayang aasahang due process? Paano na yung mga market vendors?
Paano na yung ating mga motorcycle riders? Paano na yung ating mga vendor sa kalsada na nagkakalakal lang o naghahanap buhay ng marangal? Nasaan ang due process? Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang doctrine of constitutional supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing on the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17, to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ko kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ko kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law, lahat yan hanggang ordinansa, the source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1, anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay
yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yon. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading ng Section 17 of RA 9851. Pero may pinaguhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo doon. Ano po sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute na napapakinggan nyo rin po kanina yan. Lahat ng inaresto o aarestuhin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o, tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno ng 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil pagka binanggit mo po yun po yung pinaguhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent. Siyempre, lahat naman ng judicial authority, pero competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13. Malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Delgra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte. Walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang ang request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado, at higit sa lahat bilang Pilipino. Alam niya that the Constitution, the 1987 Constitution, hindi naman suspended yan. It is working, it is functioning, so alam niya yung kanyang karapatan. Hiningi niyang dalhin siya sa korte. Bakit? I-invoke na rin niya dyan yung kanyang karapatan under Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty. And under arrest ka na hindi ka na makagalaw Any moment na hindi mo na magalaw ang iyong freedom, under arrest ka na niyan, restricted na movement mo You can now invoke kung ano man yung mga related laws. In-invoke po niya yan Yung dalhin ninyo ako sa competent judicial authority because he knows Article 59 of the Rome Statute. Pangalawa, yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Again, may due process ba? Anong nangyari dun sa tinatawag nating constitutional supremacy, yung doctrine of constitutional supremacy? Pangalawa, meron pa rin ng isang related constitutional guarantee. Diyan pa rin hindi tayo lalayo sa ating Bill of Rights. Article 3, Section 14. No person. This provision starts in the negative. No. Ibig sabihin, hindi pwede. Bawal. No person shall be held to answer for a criminal offense. Yan po, nasa saligang batas uli natin yan. Without due process of law. Pangalawang beses na po yan. Unang-una, Article 3, Section 1. Nabanggit na po yan. Walang pwedeng pagdamutan o ipagkait ang iyong karapatan at kalayaan ng walang due process of law. Tumungo po tayo sa isa pang constitutional provision, Article 3, Section 14, which starts in the negative. No person
shall be held to answer for a criminal offense. Hindi ba criminal offense yung kanyang ibinibintang sa kanya ng ICC? Okay. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Dalawang provision na po yan. Article 3, Section 1. Article 3, Section 14. Lamang po ha. Kay Ann, guys, wag magpabudol muli. Vote straight, DDS. Maraming salamat. Kay Kenji, gusto kong pabalikin nila si Duterte because that is the only way to rectify the wrong that was done to him. Aladin Manabilang, tulungan natin si Rodriguez para manalo sa eleksyon. Salamat po kay Johar A. The best leader, President Rodrigo Duterte. Bring him home, bring home Tatay Digong. So, yan o, na dalawang constitutional provision na tayo. Maganda rin no, and I'd like to give my respect dito kay Professor Attorney Alexis Medina. Professor Alexis Medina, Attorney Alexis Medina, salute to you, Panyero, isa kang maisog. He was there as a resource person. Wala siyang pinanigan. Batas lang, batas lang. Pinaalala rin niya, Article 3, Section 6. Mahalaga din po ito sapagkat ito na nga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Yung liberty of abode and of changing the same and the right to travel shall not be impaired. Yung liberty of abode, yung kanyang kalayaan, mamili kung saan siya titira, walang pakialam ang kahit na sino man. Basta't wala kang inaagrabyado. In-invoke na niya. If you are going to arrest me, si Pangulong Duterte po ito, kung siya'y aarestuhin at kung siya'y arestado na, dalhin siya sa isang competent judicial authority. Hindi rin po nangyari yun. Ulitin ko, hindi naman siya nakaalis sa Villamor Air Base. Wala rin kayong nakita. For expediency, for convenience, or for practicality, wala rin kayong nakita ng miyembro ng hukom o kahit na sinong mahistrado doon na dinala ng ating kapulisan upang ipaliwanag o i-explain o tingnan yung legality ng dokumento na galing sa ICC. Bakit mahalaga po yun? Article 59. Because hindi ho pwedeng iwasan yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil iginigit ng gobyerno, may jurisdiction yung ICC. Pag sinabi mong may jurisdiction yung ICC, merong pinaghuhugutang batas yan, local man or international. Ang pinaghuhugutang batas ng kanilang invocation na may jurisdiction ng ICC through the Interpol ay yung Rome Statute. Ano naman po yung kahalagahan ng Rome Statute? Balikan natin yung Article 59. Malinaw doon. Lahat ng taong inaresto by virtue of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court shall be brought to a competent judicial authority of the sovereign nation. Sino po yun? Ng Pilipinas. Dito siya inaresto Dalhin mo sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi po nangyari yun. Hindi po nangyari yun. So, nasaan ang due process ni Tatay Digong? Nasaan yung tinatawag nating doctrine of constitutional supremacy? Nasaan yung tinatawag nating hierarchy of rights? Asaan ang ranggo ng ating mga karapatan? Ulitin ko, pag sinabi mong doctrine of constitutional supremacy at merong conflict o bangga sa pagitan ng isang karapatan mo sa ilalim ng special law, ng revised penal code o kung ano man na local ordinance or kung ano mang lokal na batas, hindi po siya pwedeng mas mataas. Hindi po siya pwedeng mas mahigit sa itinatakda ng ating saligang batas. The Constitution serves as a limitation to all the many powers, the enormous powers of the government. Yan ang preno sa napakakapangyarihang gobyerno. Kaya tayo may saligang batas, kaya tayo may Bill of Rights. Ano nga po yun? Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty without due process of law. Article 3, Section 14. No person, simula pa lang, negative na no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Article 3, Section 14. Article 3, Section 6. Yung liberty of abode and of changing the same. Kung saan ka maninirahan, ay hindi mo rin pwedeng labagin yan. It shall not be impaired. Ang bibigat po ng salita at garansya ng saligang batas, shall not be impaired. No moment that you can ever violate that. Sagrado po yan. Hindi mo siya pwedeng ilipat against his will papunta sa isang banyagang jurisdiction at ikulong doon sa The Hague, sa ICC. Bakit? Ulitin ko, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Bukas po ang lahat ng tanggapan.
ng Office of the Prosecutor. Bukas po ang lahat ng law enforcement body natin na may kapangyarihang magsagawa ng investigation. Trace back tayo ulit. Hindi pwedeng sabihin mas makapangyarihan yung ICC sa ating Korte Suprema. Wala pong basihan yun. Again, we will go back to the doctrine of constitutional supremacy. Pagdating dito, wala pong bisa ang ICC kung hindi papahintulutan ng gobyerno. Pero hindi rin po instant yung pagbibigay sa ating kapwa Pilipino sa kamay ng mga banyaga. Dahil kinakailangan po yan dumaan sa kamay ng competent judicial authority na establish na rin po yan kanina. Tanging korte lamang ang may karapatang mag-interpret kung ano man ang linalaman ng batas. Kung ito may conflict sa isa't isa, tanging korte lamang ang may karapatang ipaliwanag ito at bigyang buhay ang tunay na kahulugan ng kahit na anong batas. Kanya nga po tayo Korte Suprema at bukas po Korte Suprema. Katunayan, nung inaaresto po si Pangulong, nung arestado na si Pangulong Duterte, umabot naman ho yung petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Tumakbo rin kami sa Korte Suprema. Just in the nick of time, bago magsara, yung docket section niya, I think, natatakan niya around 4:15. Ang pagsasara po niya ay around 4:30. And even that, again, President Duterte was denied of his right as an accused. He was denied of his right to a counsel at every stage of his arrest. Anong patunay? Di nga po pinapasok yung magnonotaryo nung kanyang affidavit. Importante po yun. Dahil pag yan, nagsampa ka ng isang petisyon at yung affidavit o yung verification ay hindi po ito notaryado, ang tawag po dyan ay mere scrap of paper. Karapatan po yun ng akusado o ng arestado. Hindi rin po yun malayang ibinigay sa kanya. Kaya ang dating titulo, nasaan ang due process? Pwede po kayo magkomento meron nagkomento kanina. Yung pangalan ng nagpapaliwanag na meron daw po, yung pinipilit i-justify yung diffusion versus red notice. Pinipilit na yung diffusion is similar to a warrant of arrest or a red notice. Mali po iyon. Yung diffusion informal alert. Yung lumabas na salita kanina roon, nagtimbre lang ba? Tumimbre lang sa local authorities, in this case, dito po sa Pilipinas, ng ating custodial state ng Pilipinas, na merong warrant o may lalabas na warrant o may kaso laban sa isang ninyong citizen. Yun lamang po yung diffusion. At kahit nasabihin, for the sake of argument without surrendering the position of the defense, na yan ay isang may tulad sa isang warrant of arrest, babalik nga ho tayo sa Rule 59 yung Article 59 ng Rome Statute, kinakailangan mo pa rin dalhin yung arestado sa isang competent judicial authority kahit pa i-invoke mo yung sinasabing Section 17 ng RA 9851. Ang basihan po ng RA 9851 ay yung Rome Statute. Kaya nga po nagpasa ng local law in support of yung Rome Statute na paano mo i-implement yung provisions ng Rome Statute in the event may mga ganong kasong magaganap o violation na magaganap sa Pilipinas. Kinakailangan mo ng enabling law, yun nga po yung RA 9851. Subalit, yung RA 9851, you have to be read in relation to and in conjunction with the provision of the Rome Statute, yung Article 59. At pag nabasa nyo na po yan, babalik ka sa fundamental law of the land because there is no other supreme law than our Constitution. And the Constitution is very categorical. No person shall be deprived of his liberty without due process of law. Who affords you now the due process? It's the court. It's the court. Tanging korte lamang. Oliver De La Fera, ano po mangyayari na claim or compensation against ICC if Tatay Digong is proven not guilty? Oliver, aaralin natin, hindi ko nalalaman if he will be entitled to any form of compensation, pero hindi po mahalaga yung compensation Ang importante, yung kanyang liberty. Ang importante yung kanyang karapatan. Ang importante yung kanyang dignidad bilang tao, bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino. Kaya mahalaga na lahat tayo ay kasali sa usaping ito. Napakahalaga nito, hindi po ito confined or contained sa Pilipinas lang. Kung wala tayong malinaw na posisyon o paninindigan bilang Pilipino, ay nakakaya po tayo. Imaginein mo, hindi lang kababayan natin, hindi lang Pilipino, kung hindi dating Pangulo na ang ngalan ay Rodrigo nandoon sa ICC. Hahayaan ba natin na ang isang Pilipino ay nasa kamay ng banyaga na siya'y uusigin ng isang banyagang taga-usig? Siya'y lilitisin sa isang banyagang korte? Siya'y huhusgahan ng mga banyagang maestrado? Pilipino po yun. Pilipino po yun. Kinakailangan naiintindihan natin, nauunawaan natin.
ang mga ganitong napakahalagang At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!